Hey po, good morning. Umalis. So yun, good morning po, good morning. Wait lang, send natin. Yan, sinusubukan na po nating ibalik ang ating umaga. Hello po. So, pakishare naman po, pakishare. Pakitap-tap, no? Salamat sa Panginoon. Yan, paki-like, paki-share po, pakitap. Wait lang, sinishare ko na rin. Yan, hello po. Kamusta po kayo? Ay, may echo. Sorry. Yan, thank you. Thank you, Ate Mariel. Yan, hello po. So yun, paki-share naman to, paki-share. Good morning po, good morning. Pero wait lang, i-chat natin. Tingko, titignan ko pa kung may algorithm tayo ngayong umaga. Ayan, pero purihin po ang Panginoon kasi alam ko po na marami pong idadako si Lord dito, no? So kaya please like it, share it, kapatid, no? Para mas marami po maabot ang salita ng Panginoon. Yan, so wait lang po, i-share lang natin, no? Oops. Yan, paki-share na rin sa group chat. Ay, share ko na lang dun. Yan, hintayin na lang natin, no? So, our topic right now, in God's hand through it all. Ayan, hello po, hi po. Hindi ko alam kung may algorithm tayo ng gantong oras. Tingin ko mga tulog pa ata sila. Ayan, hello po, hi po. So, sa lahat po na nandito, good morning po. So, please like it, share it, kapatid. Mas marami po sanang tayong maabot na ng salita ng Diyos ngayon, no? Sana po magstay po kayo. Ayan, so we have a topic, in God's hand through it all. So, nagki-candy lang po ako kasi wala na akong boses. Good morning, Ate Jen. Hello po, hello po. So, paki-repost po, no? Sana ma-repost po ninyo. Or paki-tap, tap, tap, share, share, share. Tap, share, tap, share, tap, tap, share. Grabing energy yan ang aga, ha? Ayan, so normally, hindi tayo ganitong oras nitong mga nakaraan kasi nga hindi kaya. Pero subukan na pong gumising kasi ng maaga kasi ang dami kong errand ng 9 a.m. onwards. So at least natapos natin ng alas 7, di ba? Yan, good morning po. Hi po. Hi Ate Rose. Paki-repost naman po to, no? Tap, tap, share, share, tap, repost. Yan, good morning po, good morning. So nakakamiss yung gantong oras, no? Nang start natin. Exactly like 7 a.m. Mag-i-start tayo, mga kapatid, no? So, in God's hand through it all. Kasi ang dami kong errand ngayon. Sabado is ministry day, no? So, gusto ko sana talaga 9 a.m. makapag-start agad tayo, no? Ayan. Thank you po. Thank you, Ate Juby, mga nag-heart me. Thank you po, no? Salamat po sa Panginoon. So, yun po yung heart me. Thank you po. Yun lang po hinihingi ko, heart me, kasi fan club yun. Yung fan club po ay nakakadagdag ng algorithm. And good morning po. Napakaganda po na umpisahan natin ang araw natin ng salita ng Diyos para tayo po ay pagpalain ng Diyos buong araw. No? In God's hand through it all. No? Actually, ito yung context nito o kaya yung gusto kong i-address ngayon. Sino po dito maraming pinagdadaanan na nagtatanong kung bakit nila kailangan pagdaanan doon. So, mm, mm. Sige Ate Jen, I will pray for it.
So, may candy po ako 'no, pasensya na kasi, meron po tayong anong tawag dito, ah, anong pangalan niyan? Meron tayong mapaos ako, eh. Oo, yun. Pero patugtog pala tayo. Puwede ba natin palakpakan si Lord? Good morning po. Pakisabi naman diyan sa group chat tuloy. Diyan sa ano natin, comment section, good morning, good morning Lord, 'no? So, hindi ko alam kung meron tayong algorithm ng umaga, however, kahit naman saan, ah, talagang alam natin na ang Diyos po ay kumikilos, amen po ba? So, sinusubukan po natin na magkaroon po tayo ng morning talaga, yung ganitong umaga, kasi ito yung mga bago pumasok ang mga kapatid, 'di ba? So, weekdays plano ko po talaga na ganitong oras. Pero again, we need to set it up na hindi tayo makapagpuyat ng umaga, ng gabi 'no, kasi meron tayong mga devotion ng gabi natin. Pero anyway, sa ngayon, at least nagising ako 'no, at kahit papaano may prepare naman, so purihin po ang Panginoon. So ayan, bago po tayo mag-start, tayo po muna imanalangin. O aming Diyos na dakila at banal, papasalamat po kami dahil ikaw ang Diyos na alam namin kasama namin, and we know in God's hand through it all, alam namin na nasa kami mo ang lahat ng mga bagay. Kaya Lord, you will bless our morning, that you will also bless us. And I know, Lord God, na everything will work together for good because you are our God that who can restore and who can protect us in everything, Panginoon. Kaya salamat po. In Jesus' name, amen and amen. I know nandito na po kayo lahat, halos no. So, again, in God's hand through it all. Ngayon, ang pag-uusapan natin kapatid, ulitin ko po no, naniniwala po ako, meron po sa mga kapatid natin ngayon na may pinagdadaanan. Tama po ba? Na kahit ba morning eh, na kahit ba nag-good morning ka dyan, na kahit ba ah, inaano natin na okay ka, masaya ka, pero sa totoo lang, may pinagdadaanan ka. Tama po ba? Amen? So kaya kung titingnan natin kapatid, hindi tayo exempted, no? Lahat talaga may pinagdadaanan. Kaya ngayong umaga, ano natin, na maintindihan mo na bakit ka ba may pinagdadaanan at kung paano ka ba tutulungan ng Panginoon. Amen? Sige po. Yan. Wait lang, record lang natin para may ano tayo. Yan. In God's hand through ito. Ngayon, pag-uusapan natin kapatid, ay ang story po ni Joseph the Dreamer. I don't know kung sino po may nakakilala kay Joseph the Dreamer. Pero si Joseph the Dreamer kapatid ay isa po siya sa 12 sons of Jacob. Ang nangyari sa kanya kapatid, binenta siya ng sarili niyang mga kapatid at akala ni Jacob na patay na siya. Tapos from being a slave going to a prisoner hanggang sa falsely accused, at lahat yun in-endure ni Joseph. Pero sa biyaya ng Diyos, amen, he rose through every hardship and was lifted to power, fulfilling God's purpose in the end. So kung titingnan natin kapatid, marami mang pinagdaanan, pero ang Diyos na buhay pa rin ay ang siyang Diyos na nag-restore kay Jacob. Amen ba? Kaya nga napakaganda nung kanta na kinanta natin kanina, matibay na sandingan. Amen. Marami mang pagdaanan, matibay na sandigan ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon, pwede nyo tanongin sa akin o pwede nyo tanongin din sa Panginoon na, bakit ganun, Kuya Jerome? Pwede naman, di ba, walang pinagdaanan? Di ba? Pwede naman na ah, walang anong tawag dito, walang problema, 'di ba? Pwede naman gano'n, pero alam mo kapatid, ang mga suliranin sa buhay, 'yan yung nakakapagpatibay sa'yo, tama ba? Maraming bagay na dapat mong pagdaanan para maintindihan mo kung paano ang tamang pamumuhay. Sabi nga ng James chapter 1 verse 2 to 4, "Magalak ka kung may problema ka dahil ang problema ay nakakapagganap ng buhay." Amen. So, ibig sabihin kapatid, nagiging ganap ang buhay mo sa tuwing meron kang napapagtagumpayan. Pwede mo bang i-comment dyan kapatid? Magiging matagumpay ang buhay mo. Amen po ba? Ayan, medyo maaga, merong mga padala. Diba? Sabi mo dyan kapatid, magiging matagumpay ang buhay mo. Amen. I-declare mo yan kasi sabi po ng Bible, diba? Kaya ako ganun kapatid.
there is life and death in the power of tongue. So ibig sabihin, what you declare is what will dictate your life. Amen? It will be your life or it will be death. So kaya dapat lagi mong sasabihin dyan, magiging matagumpay ang buhay mo. Amen? Ngayon, ano po bang key verse natin? Ayan, sige po. Buklatin po natin mga Bible natin. Genesis chapter 50 verse 20. Ayan, sige po. Buklat, buklat, buklat. Sabi po dito, Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So kung titingnan natin kapatid, sa ibang salin kasi to preserve life. So, ito yung key verse na binigay sa'yo ng Diyos. Kasi marami mang plot ang enemy, marami mang hindi magandang nangyari sa'yo. Pero God intended it for good. Why? To accomplish what is now being done for the preservation of life. Kasi kapatid, lagi mong tandaan na kahit anuman ang mangyari sa buhay mo, anuman ang danasin ng buhay mo, anuman ang pagdaanan mo, it intend to harm you, but God can turn it to good. Amen po ba? So, ibig sabihin kapatid, kung may pinagdadaanan kang mabigat, kung may pinagdadaanan kang problema sa pamilya, may pinagdadaanan kang problemang pinansyal, o kaya naman may problema ka sa katrabaho mo, may problema ka sa career mo, nag-i-struggle yung relationship mo, lahat ng mga bagay na yan kapatid, it intended to harm you, but God can turn it to good. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo kapatid, your greatest struggle will always be your greatest testimony in God. Amen po ba? Dahil God will use you to preserve many lives. Amen? Kaya kung titignan mo kapatid ngayon, dahil ikaw ay kinakatagpo na ng Diyos, ikaw ngayon ang mas nakakapagpayo ng tama. Ikaw ngayon ang mas nakakaintindi at nakakaunawa sa sitwasyon ng iba. At the same time, ikaw rin ang gagamitin ng Diyos na maging pagpapala sa iba. Amen po ba? At ang sarap kapatid na sa pakiramdam na merong magpasalamat sa iyo dahil naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya kapatid, kung ikaw man ay may problema, tuloy lang sa buhay. Dahil darating ang araw na makikita mo na, ay kaya ko pala to pinagdaanan dahil merong magandang plano ang Diyos. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Amen? Kaya kapatid, dalangin ko, ikaw man ay may pagdaanan, pero ang Diyos ay mananatiling mabuti sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Salamat po sa mga nag-share, no? Salamat po sa mga nag-like. Thank you po. Kaya kapatid, have you ever wondered why bad things happen to good people? Napaisip na ba kayo ng ganyan? Na bakit ganun? Mabait naman ako. Alam ko naging script na natin din yan. Marami namang masama dyan. Bakit ganun? Tignan mo. Marami namang flood control. 'Di ba marami namang ganito ganyan, flood control na kung. Ngayon kapatid napapawalang sala na, nagiging state witness pa. 'Di ba yung mga kotse na binawi, binabalik na mismo dun sa mga nagnanakaw. Kung titignan mo bakit ang unfair, 'di ba? Pero kapatid, gawin man ng tao ang unfair na bagay sa'yo. Pero kung darating ang pagkilos ng Diyos kapatid, ang mga nagtitiis ang siyang iaangat ng Diyos. Amen. Kaya nga, itong buhay ni Joseph na pag-uusapan natin ngayon ay isang powerful example na sovereign ang Panginoon sa kahit anong worst situation. Amen po ba? Sabihin mo nga dyan sa comment section, sovereign. So kapatid, kung titignan natin, sovereign po ang Diyos. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang dapat gawin, control niya ang lahat ng bagay, hawak niya ang buhay mo. Kung ang tao, hawak niya ang beat, ang Diyos kapatid, hawak niya ang buhay mo. At kung nasaan ka man ngayon, naniniwala ko, iaangat ka ng sovereign na Diyos. Amen? Ang kailangan mo lang kapatid, mag-abide sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya kapatid, titignan natin to, no? So una, para mapagtagumpayan mo ang buhay kapatid, unang-una, kailangan mo ng vision from God. Amen? Sabi mo nga dyan, vision from God.
So, ibig sabihin kapatid, ito po yung gusto ko mas maintindihan niyo. Dapat mas nakikita mo ang pangako ng Diyos kaysa sa sitwasyon na meron ka. Vision from God. Amen. Dapat mas nakikita mo yung mga pangako ng Diyos. Ano ba? Sige nga po, kung tatanungin ko kayo, itong mga morning people dito. Ano ang vision mo sa Diyos? Sige nga po. Ano ang mga pangako na pinanghahawakan mo sa Panginoon? Sige po, kung may Bible verse kayo dyan. Ano ang pangako na pinanghahawakan mo kay Lord? Pinanghahawakan mo ba yung ganito? Pinanghahawakan mo ba yung ganyan? Amen. Hebrews 13:5 ako, Deuteronomy 31:6, Romans 8:28, Isaiah 41:10. Yes, so do not fear, for I am with you. Jeremiah 29:11. His plans to you is to prosper, not to harm you, but to give you future and hope. 'Di ba? Ibig sabihin kapatid, dapat meron kang tinitignan ahead sa kahit anumang sitwasyon mo sa buhay. Amen po ba? Amen. Kasi kapatid, kung wala kang tinitignan ahead, paano na lang yung buhay mo? Para bang ganito, 'di ba? Ang hirap kapatid na magtrabaho kung hindi mo alam kung ipo-promote ka ba o hindi. Kaya tingnan mo kapatid yung mga rank and file o kaya yung mga crew, 'di ba nakakatamad na? Kasi tingnan mo gagawin ng employer, o 5 months ka lang, magre-renew ka lang ng kontrata mo ta's another 5 months tapos pagtapos niyan hanap ka na ng trabaho. So pagdating mga 4 months nakakatamad na kasi kailangan mo na maghanap kasi tatanggalin kayo, yun yung mga contractual. Pero tingnan mo, kung ang isang trabaho merong pangako na ayusan mo lang 'pag naabot mo 'to, puwede ka naming i-promote from supervisor. Tingnan mo kapatid, sisipagan mo. Bakit? Kasi meron kang tinitignan ahead of you. Gano'n din dapat sa buhay kapatid. Mas tignan mo ang mga pangako sa'yo ng Diyos. Amen? Mas tignan mo yung plano niya sa'yo. Pilit man niyang alisin ni Taneng sa'yo, pero walang magagawa si Taneng. Dahil ang Diyos na nangako sa'yo ay ang Diyos na hindi sinungaling. Amen? Pag sinabi niya, gagawin niya. Kaya kapatid, magkaroon ka ng vision mula sa Panginoon. Tingnan mo si Joseph. Si Joseph, nakita niya yung purpose niya kaagad ng maaga. Pag binasa niyo po yung Genesis chapter 37 verse 5 to 11, nakalagay po diyan na yuyukod ang mga kapatid ko sa akin. Kaya nga nagalit yung mga kapatid niya eh. Disrespectful ka. Pero kapatid, walang magagawa ang kahit sinong tao kung yun ang plano ng Diyos. Amen po ba? Kung yan talaga yung dreams eh. Kung yan yung divine revelation, yan ang mangyayari. Kaya nga kapatid, napakahalaga na meron kang pinanghahawakan sa Panginoon. Ano ba ang plano ng Diyos sa'yo? At alam mo kapatid, makukuha mo ang plano ng Diyos sa'yo pag malalim ka ng mag-pray. Pag hinihingi mo ng kalooban niya. Ngayon kasi kapatid, alam niyo po, makikita niyo yung babaw at lalim ng isang mananampalataya sa kanyang panalangin. Ang medyo mababaw pa na mananampalataya, walang ibang ginawa kundi hingi lang ng hingi. Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng ganyan. Lord, ganito, ganyan. And wala pong mali doon. Amen? Wala pong mali doon mga kapatid. Pero ang isang Kristiyanong nagmamatured, amen, sabi mo nga matured, hindi na hinihingi ang mga bagay sa buhay niya, kundi hinihingi na ang kalooban ng Diyos. Yun po ang nagmamatured. Kaya kung titingnan mo kapatid, di ba may mga panalangin, sorry po napipindot ko kasi, may mga panalangin kapatid na, Lord, kung anong plano mo dun ako. Lord, kung ano ang gusto mong mangyari dun na ako. Pagod na ako Lord eh. Yung plano mo na lang. Amen po ba? Kaya nga kapatid, kaya dapat lagi mong panghawakan kung ano ang ibinibigay sa'yo ng Diyos. At malalaman mo ang plano ng Diyos sa'yo sa pananalangin. Ako kapatid, nag-full time po ako sa church. Revelation lang din. Naka-prayer and fasting po kami 21 days. Amen?
nagpe-pray ako ng maigi, "Lord, anong kalooban mo sa'kin?" Wala po akong trabaho nun kasi nag-resign po ako to focus para po sa 21 days prayer and fasting. Sabi ko pagtapos na lang ng fasting tsaka ako mag-a-apply. Sabi ko, "Lord, anong kalooban mo sa'kin?" Anong sabi lang sa'kin ng Lord, "Full-time." Kung walang revelation kapatid, kahit anong pilitin ko na full-time, hindi ako magfu-full-time kasi walang revelation, eh. Pero dahil may revelation kapatid, pilit ko mang layuan kasi bago po ako naging full-time, nakikipagniig muna ako kay Lord kasi nga, ang gusto ko, ano ako, end time financer. Hindi ako full-time sa church kundi ako magsu-support. Eh, hindi yun yung plano ni Lord, eh. Ang plano ni Lord mag-full-time ako. Sabi ko, "Sige Lord, eto na, eh." At dumating na nga na nag-full-time na ako. Amen. Kaya kapatid, hindi kasi lahat ng gusto natin, eh, tama. Yes, full-time na po ako sa church. Hindi lahat kapatid. Ako po ay corporate people. Ako po ay business development manager ng isang recruitment firm and as well as recruitment team leader for BPO hiring. Pero iniwan ko yun kasi tinawag na nga ako ng Diyos. Amen. Anong ibig kong sabihin kapatid? Pag may revelation, may tinitignan ka. Amen. Kaya sabi ko, Lord, magfu-full-time ako. Ngayon po, 4 years na po akong full-time. Marami mang pinagdaanan, pero mabuti pa rin ang Diyos. Amen. Bakit? Kasi nakafocus ako sa pangako, hindi sa proseso. Yung process, kapatid, tedious talaga. Yung process, mahirap talaga. Si Taning pa lang eh. Si Taning kapatid, dahil hindi kanya kaibigan na, pipigilan ka na niya. Eh dati naman, wala naman tayong pakialam pag nagiinom tayo. Pakinyo, kung nagiinom ako, di ba? O kaya naman 'pag nagyoyosi ka dati wala ka namang pakialam, pero ngayon dahil kumilala ka na sa Panginoon, hindi na masayang gumawa ng kasalanan. At dahil gano'n ayaw ni Taning 'yun, gusto niya dun ka saan? Dun ka dapat sa mali, dapat namumuhay ka sa mali. Kaya nga merong labanan, merong matinding prayer, merong friction, pero 'wag ka dun mag-focus kundi mag-focus ka sa pangako ng Diyos. Amen. Kasi ang proseso kapatid painful talaga, pero may pangako ang Diyos. Amen. Sabi mo nga diyan, may pangako ang Diyos. At yun dapat ang pinanghahawakan natin. Amen. Kaya kapatid, vision from God, mahalaga yan. Hindi pwedeng wala kang vision mula sa Panginoon. Kasi yun ang magiging guide mo sa buhay. Amen. Kaya nga kapatid, second point, may vision ka na, darating na ngayon yung mga betrayal ng buhay. Amen. Sino dito kapatid naranasan na yung betrayal? O kaya naman, yung matindi yung pinanghawakan mo, matindi yung pagtatrabaho mo, matindi yung karir mo, pero yung karir mo mismo ang nagpabagsak sa'yo. Di ba may mga ganong pagkakataon? May betrayal sa buhay kapatid. Kaya kapatid, saan tayo magtitiwala lang? Sa Diyos at sa Diyos lang. Tignan mo kapatid, Genesis chapter 37 verse 18 to 28. Betrayed by his own brothers. Binenta siya kasi may selos. Tinapon siya sa pit. Binenta sa Midianite. At minsan kapatid, na kung sino pa ang pamilya natin, ito ang katotohanan sa buhay, siya ang nagkakos ng pain natin. Ako kapatid, danas na danas ko yan. Nung nagkagipitan na, kung sino yung pwedeng sumalo ng problema ng pamilya, doon naiiwan lahat. Kaya kapatid, even your closest friend can cause you pain. Even your romantic relationship can cause you pain. Even your family can cause you pain. At pinaka-worst kapatid, iwan ka nila. Pero kapatid, iwan ka man ng tao, pero hindi makakancel nito yung calling mo sa Diyos. Hindi makakancel nito yung
plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Matutupad at matutupad pa rin ang plano ng Diyos sa'yo. Amen? Kaya kapatid, minsan parang ang hirap naman talagang iwan. Sino bang gustong iwan? Wala namang may gusto eh. 'Di ba? Sino bang gustong maloko? Sino ba ang gusto na ganito ganyan? Sino ba ang gusto na may pagdaanan? Wala naman. Lahat tayo gusto natin ng maayos na buhay. Masayang buhay. Pero kapatid, hindi naman natin control ang gagawin ng iba. Tama, mali. Pwede mo lang ingatan yung sarili mo, pero hindi natin control kung anong pwedeng gawin ng iba. Kung hinayaan mo na pumasok yan sa buhay mo, kapatid, wala kang magagawa kung meron mang gawin niyang mali. Tama? Kaya nga 'di ba kapatid, bago ka magpapasok ng kahit sino sa buhay mo, ang pinakamahalaga na ipanalangin mo ba ito sa Panginoon. Dito kapatid, sa totoo lang mga young people dito, sobrang nalulungkot ako. Kaya nga iba yung puso ko sa mga young people kasi hindi pinapakain ng magulang. Pinapabayaan lang. Yung iba inuudyukan pa, mag-asawa na kayo para wala na kayo dito sa bahay. Sabi ko, wag na wag niyong gagawin yan. May plano pa rin ng Diyos. May pangako pa rin ng Diyos. Amen. Kasi kung titignan natin kapatid, yung pinagtapunan kay Joseph, yung pit is not his permanent place. Ganun din sa'yo. Kung nasan ka man ngayon, hindi yan ang permanent place mo. Sometimes kasi, what looks like rejection may be redirection. Sabi po ng keywords natin na everything will work together for good. Baka mamaya, kaya mo nararanasan yan kasi inililihis ka, mas iniingatan ka ng Diyos sa mas malaki pang pwedeng mangyari sa'yo. Kasi kahit ang betrayal sa buhay ni Joseph, ginamit po ng Diyos para mapunta siya sa Egypt, kung saan doon pala siya magiging assistant to the king. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Kung walang pit, kung walang ganito, kung walang pinagdaanan kapatid, hindi siya mapupunta kung saan ang plano ng Diyos. Kaya kapatid, kung ano man ang nangyayari sa'yo, ipagkatiwala mo pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Itanong mo si Lord, Lord, bakit ako nandito? Kung titignan din naman natin kapatid, unlike kay Joseph, tayo naman, kaya tayo nahihirapan kasi mali desisyon natin sa buhay. Tama, mali. Kung ire-reflect natin buhay natin kapatid, ang dami nating maling desisyon, sa totoo lang. Ang dami nating hindi tamang ginawa. Pero kapatid, ito nga yung grace ng Panginoon. Hindi mo deserve, pero binigay pa din. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. Di ba? Meron ka pa rin pagkakataon na lumapit sa Diyos at magbago ng buhay. Pwede ka pa rin na lumapit sa Panginoon kasi tanggap ka niya katulad ng topic natin kagabi. Even the Samaritan woman na mayroong 5 asawa at isang asawa niya hindi pa niya asawa, binago ng Diyos. Ikaw pa kaya? Amen. What looks like rejection may be redirection. Kaya kapatid, kung ano man ang sitwasyon mo, itanong mo si Lord ngayon, Lord, ano bang plano mo sa akin? Lahat po ay nadadaan saan? Sa tamang pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kung titingnan natin kapatid, may vision, may betrayal, pero kahit anong mangyari, be faithful whenever you are. Amen? Maging tapat ka sa Panginoon kahit anong mangyari, nasaan ka man. Alam mo, dito tayo halos babagsak. Kasi kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin na pag naging problemado tayo, lagi natin isinisisi sa Diyos. Tama, mali? Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Bakit ganito ginawa niya sa akin? Bakit ganito, ganyan? Tama, mali? Pero kapatid, hindi mo dapat ibaling sa Diyos kung ano man ang tampo mo. Amen. Ate, huwag ka mahiya sa Panginoon. Narito ka ngayon dahil gusto ng Diyos na mabago buhay mo. Amen.
Mahal ka ng Panginoon kapatid, ano man ang desisyon na nagawa mo sa buhay, hinarap mo na yung consequences niyan. Ang sunod na niyan kapatid, restoration, basta lumapit ka sa Panginoon. Amen. Kaya nga be faithful whenever you are. Kung titingnan mo kapatid ayan, pinakita ko po yung picture. Faithful si Joseph, pero falsely accused. Amen. Ito kasing asawa ni Potiphar, Joseph. 'Di ba? Joseph. Halika dito. Kung mahina si Joseph, bibigay. Pero kahit ganun kapatid, tingnan mo ano, faithful eh. Alam niya na pwedeng maraming mangyari kung tatanggihan niya yung asawa ni Potiphar. Pero anong ginawa niya? Tinakbuhan niya. Kaya pag may tukso, wag mong sabihin, "Oh, tukso, layuan mo ako." Ganyan ka, di ba? Pag may tukso, layuan mo ako. Mali kapatid, ikaw ang lumayo sa tukso. Amen? Kasi nga faithful ka sa Panginoon. You will not step into temptation. Amen? Ikaw ang lumayo. Sabihin mo nga dyan, ikaw ang lumayo. I-chat niyo na lang po ako, Ate Cheryl. Amen? Kasi kapatid, sa totoo lang, being faithful will not always lead you to immediate reward. Hindi naman agad. At kahit faithful ka, dadaan ka pa rin sa deeper trials. But God is still writing your story. Amen? Kapatid, hindi pa tapos si Lord. Hindi pa tapos ang Diyos, kapatid. Ano mang bagay ang tinitiis mo para sa Panginoon, ay ang siyang mga bagay, kapatid, na pagdating ng pagkakataon ay magkakaroon ng reward sa buhay mo. Amen po ba? Kapatid, mahal ka ni Lord. At hindi niya hayaan, kapatid, na magkaroon ka ng isang buhay. Amen? Kung ikaw ay tapat, tapat din ang Diyos sa'yo. Sagutin natin, ano yung kasalanan ni David? Si Bathsheba, di ba? Nag-give in siya eh. Tingnan mo kapatid, na-receive niya yung kapatawaran, pero yung consequences, hindi niya na naiwasan. Ano nangyari kapatid? Nagkaroon ng division sa mga anak niya at ang anak niya mismo ang siyang gustong patayin siya. Pero kahit ganun kapatid, may deliverance pa rin ang Diyos. Kasi kapatid, ulitin ko kung ang consequences ng kasalanan mo ay kailangan mong pagdaanan para matuto ka, gagawin yun ng Diyos. Dahil hindi po nagre-raise ang Diyos ng isang spoiled na anak. Amen? Wait lang po Yung candy ko kasi para sa boses ko, kinagat ko na lang. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, maging tapat ka kahit ano mangyari. Kasi kapatid, God sees your integrity even when others don't. Hindi man nila ma-appreciate yung pagtitiis mo, hindi man nila ma-appreciate o kaya naman kutsain ka. Kaya nga kapatid, gusto mong makita kung talagang nagbabago ka. Sige nga po, pwede nga mo magtanong dyan. Gusto mong ma-confirm kung talagang nagbabago ka na. May way to confirm. Sabi mo sa akin, Kuya Jerome, paano nga? Sige po. May way to confirm kapatid para malaman mo kung nagbabago ka na talaga. Yan, thank you sa Lord. May nagtanong pa rin kasi tinitignan ko kayo kung nandito pa ba kayo. Baka mga tulog na kayo Alam mo kapatid, paano ma-confirm na talaga nagbabago ka na? Tignan mo yung mga nasa paligid mo. Nagtataka na sila kung bakit ka ganyan. Amen. Sabi sa Peter, nagtataka na sila bakit hindi ka na sumasama sa mga mali nilang gawa. Kaya yung iba, kukutsain ka. Yung iba magagalit sa'yo. Ngayon, kung hindi nila nakikita sa paligid mo na, oh, church ka ng church, ganyan ka pa rin. Ako, kapatid, hindi na ganun yun.
Ayan, tama, oh. Mas marami ng kaaway kung kailan nagbago ko. Gano'n talaga kasi hindi ka na sumasama sa trip nila, eh. Hello po, good morning. Hindi ka na sumasama sa kung ano mang gusto nila. Amen? Magtataka na sila ba't 'di na kaya 'to nag-iinom. Magtataka na sila bakit gano'n 'pag Sunday 'to nagcho-church na 'to, dati hindi naman. Pero kapatid kung hindi nagtataka, ang tanong nagbabago ka ba? Amen? Kaya kapatid, 'wag mong tignan ang tao. 'Yun po ang susi. Tumuloy ka pa rin sa Panginoon kahit yung iba iwan ka na. Tumuloy ka pa rin sa Panginoon kahit hindi na sila agree sa mga pinaggagawa mo sa buhay. Ang mahalaga, tumuloy ka pa rin sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos ang higit na nakakakita ng lahat ng tiisin mo sa buhay. Diyos pa rin ang lahat ng nakakakita ng mga bagay na hindi na-appreciate ng iba. At pagdating ng tamang panahon, 'di ba sabi po, when the time is right, I the Lord will make it happen. Lahat ng mga pagpapagal mo, lahat ng mga nangyari sa buhay mo, lahat ng mga pinagdaanan mo, one day, it will be your greatest testimony. Bakit? Kasi sasabihin na ni Lord, okay na anak, natutunan mo na ang dapat matutunan. Ito na ang pagpapala. Amen ba? Tingnan mo kapatid, yung mga tao sa Red Sea, kahit puro sila reklamo, pinakita ng Diyos na makapangyarihan ng Diyos. Amen? Buti na lang may Moses na tapat. Kung wala rin si Moses, wala rin mangyayari. Buti na lang kahit na nagkakagulo ang lahat, si Moses pa rin ay naging tapat kaya nailigtas ang buong Israel. Ano ulit yung sabihin natin, no? Sa Genesis chapter 50, the enemy meant it for evil, but God turned it to good. Mas papatunayan ng Diyos yung kaya niyang gawin. Amen. Kaya't magtiwala ka sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Mahirap man ang buhay kapatid, pero mas mahirap ang buhay pag wala kay Lord. Tandaan mo yan. Mas mahirap ang buhay kapatid pag wala ka sa Diyos. Kaya parang awa mo na. Kay Lord ka kumapit. Amen. Hallelujah. Wrongly accused kapatid, pero okay lang. Manatili ka pa rin tapat. Bakit? Kasi you are not forgotten. Amen. Ate, mamaya po after this devotion. Amen. Sasagutin po natin yan. Ano po bang tanong mo? Wait lang, check ko lang ha. Mamaya po. So, pangapat kapatid, you are not forgotten. Hindi ka kinalimutan ni Lord. Kaya kapatid, kung titignan mo, no, tingnan mo ako kasi napatanong na rin ako sa buhay. Amen. Anong sekta to? Kay Lord to kapatid. Kaya alam ko na yan eh. Bugs. Diba? Kung kanino man to na si Ngod pangalan eh. Kung kanino ka mang sekta, nako, hindi mo pinapakita ang tawang buhay, kapatid. Alam niyo dito po sa TikTok, nag-uusap naman tayo ng ikabubuti ng buhay mo, ibabash ka pa. Pero kapatid, sabi po ng Panginoon, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Alam niyo po ako, nagtanong na ako sa buhay. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Ba't parang ako na lang lagi nag-a-adjust? Ako nagtatrabaho, ako nagpo-provide, pero walang nangangamusta sa akin. Ganyan ka ba? Ikaw na yung nagtiis, ikaw na ang naghirap, pero ikaw pa ang hindi na-appreciate. Ikaw na gumawa ng tama, ikaw na nag-adjust, pero parang ikaw pa rin ang masama. Di ba? Ikaw na ganito, ikaw na ganyan, binigay mo na lahat, tapos pagdating ng ano, parang Dingdong Dantes.
Di ba 7 Sundays? Ano sabi ni Ding Don doon? May nangamusta ba sa akin? Oh, di ba kuya? Oh, alam ko yung mga script ni Ding Dong doon eh. Di ba? Oh, nung tatay, ganyan-ganyan. Ako nag-manage ba? Nung bumalik ka. Di ba? Mga ganun ba? Drama yarn. Pero sa totoo lang, nangyayari sa buhay. Maraming mga pagkakataon na hindi ka na-appreciate. Tama, mali. Maraming pagkakataon, kapatid, na hindi ka napapansin. Pero tandaan mo, amen, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Ang lahat ng bagay na ginawa mo sa pag-ibig ay hindi po liko ang Diyos para kalimutan iyon. Amen. Tapat at tuwid ang Diyos. Amen. Na hindi kanya nakalimutan. Amen. Kaya kapatid, tingnan mo, forgotten but not by God. Nakulong siya, kapatid. Di ba, falsely accused, nakulong siya. Tapos, may ininterpret siya doon na cupbearer. Aalalahanin kita ha, hindi siya naalala sa loob ng 2 taon. Pero kapatid, si Joseph ay nanatiling tapat. Amen. Kasi sa totoo lang, kapatid, ang pinakamahirap sa buhay Kristiyano yung paghihintay. Tama, mali. Yun ang pinakamahirap. Mahirap maghintay, kapatid. Sa totoo lang. Ang pinakamahirap sa buhay ng Kristiyano ay ang paghihintay. Pero, hindi po sayang ang iyong paghihintay dahil ang season ng waiting ay preparation and testing. Amen. Kaya kapatid, kung nasa season ka ng paghihintay, naghintay ka na lang din, susuko ka pa ba? Wag na, uy. Wag mo sukuan. Ito, kapatid, we are asking for breakthrough. Tama? Alam niyo yan, alam po yan ng mga regular attendees ko dito sa live. Sobrang dami na natin pinagdaanan, grabe na. Paiba-iba na tayo ng camera, paiba-iba na tayo ng cellphone, naglalag pa rin tayo. Kahapon nga, bigla na lang nawala, etc. etc. Pero kahit ganun, tuloy pa rin ang buhay. Bakit? Because yung waiting is a preparation. Naniniwala ko na merong mas matinding gagawin ng Diyos, magtitiis ako. Amen. At kapatid, alam niyo po, maling-mali yung phrase na papakabahin pero hindi pa babayaan. Mali yun, alam mo bakit? Hindi ka kakabahan kung alam mo ang Diyos ang siyang sasama sa'yo. Amen po ba? Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mahirap man ang buhay, pero mabuti po ang Diyos. Amen. Mahirap po ang buhay, pero ang Diyos ay mananatiling mabuti. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, kung maghihintay ka na lang din naman, hintayin mo na ng tapat. Kasi nga, pag tama na ang pagkakataon, ang timing ng Diyos ang laging tama. Kasi kapatid, alam nyo, very crucial po yung timing. Amen? Sobrang crucial ng timing. Alam mo bakit? Tama motibo, tama na lahat. Pag mali ang timing, mali talaga. 'Di ba? Ito na sana, okay na preparation. Pag mali timing mo, lahat ng preparation mo hindi tama. Kasi mali timing mo eh. Anong ibig ko sabihin, kapatid? Hayaan mo ang timing ng Diyos ang siyang manguna sa buhay mo. Amen. Kaya kapatid, lagi mong piliin ang Diyos. Amen. Lagi mong piliin si Jesus. Lagi mong piliin ang Diyos na buhay. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, pagkatiwalaan mo ang Diyos kasi hindi ka nakalimutan ni Lord. Pwede mo bang i-comment dyan yan? Hindi ka nakalimutan ni Lord. Mahal ka ni Lord, kapatid. At kung ano man ang nakikita mong delay sa buhay mo, tama pa rin timing ng Diyos.
Kasi kapatid, hindi po yan denial ng Diyos, kundi control yan ng Panginoon. At He is sovereign. He knows everything. Alam niya kung paano ilalagay ang tama sa mga buhay mo. Alam niya rin kung kailan ka i-correct. Alam niya rin kung kailan ka pagpapalain. Kaya hintayin mo siya. Amen. At ang mga naghihintay sa Panginoon ay kailanman hindi po nagkakaroon ng pangit na buhay. Kundi ang mga naghihintay sa Panginoon, pangit man ngayon pero darating ang magandang buhay. Amen po ba? Kaya nga tama yung Jeremiah 29:11 eh. My plans to you is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. Eh tingnan mo yung, di ba, 11, 12, 13, 14, isama mo. Pag ikaw ay tumawag, ako ay sasagot. Pag ako ay hinanap mo ng buong puso, matatagpuan mo ko. At ibabalik kita sa kung saan mang inalis kita. Amen. So, ibig sabihin kapatid, pagkatiwalaan mo plano ng Diyos. Dahil ang plano ng Diyos ay laging mabuti para sa buhay mo. Amen. Kaya nga kapatid, trust God's timing. Kasi kapatid, darating ang pagkakataon from prisoner to prime minister. In that one divine moment, sabi mo nga dyan, one divine moment. Ang kailangan mo lang ay isang divine moment. Isang encounter, at ito na encounter na yon kapatid. Ito ang kailangan mo, na maintindihan mo na darating din ang tamang pagkakataon para sa Panginoon. Ito na yon. Ngayon mo nare-realize kapatid na magtiwala ka lalo sa Diyos dahil alam ng Diyos ang mga plano niya sa buhay mo. Amen? Kaya nga kapatid, Joseph was called to interpret Pharaoh's dream. His God-given wisdom opened door from prisoner to palace. He was made second in command over all of Egypt. Binigyan siya ng signet ring na kung ano man ang sabihin ni Joseph, ay yun din ang desisyon ng hari. Amen. Imagine mo kapatid, sa isang slave, naging prime minister. Kasi kapatid, ang dami mang daanin ng buhay, God's purpose always prevail. Ang promotion ni Joseph ay hindi swerte. Ito ay divine timing na may kasamang divine shaping. Amen? Kaya wag mo ipagkatiwala buhay mo sa swerte, malas yun. Ipagkatiwala ang buhay saan? Sa tamang timing ng Diyos, dahil merong tamang pagtuturo ang Diyos. At pag ang Diyos ang nagturo, ito ay laging mabuti. Amen po ba? Kaya kapatid, pagkatiwalaan mo ang Panginoon, pagkatiwalaan mo ang oras niya, pagkatiwalaan mo kung ano man ang itinuturo niya sa'yo. Bakit? Kasi nga, merong magandang plano sa'yo ang Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, pag nakita mo na yung malaking plano ng Diyos sa'yo, kaya mo nang magpatawad. Amen? Amen po ba? Minsan kapatid, ang gagawin sa'yo ng Diyos, ang kabutihan niya ay laging mas malaki sa mga hirap mo sa buhay. Alam mo minsan kapatid, kaya hindi ka makausad sa buhay kasi sobrang sama ng loob mo. Aminin man natin sa hindi, ganun talaga. Sobrang sama ng loob mo kaya ka hindi makausad sa buhay. Tingnan mo ha, kaya ako nagkaganito dahil sa inyo. Iniwan ko yung pag-abroad ko para sa inyo, tapos ano makukuha ko sa iyo? Ganito lang. Diba? Mga ganyang mga script ba? Pero batid, mas tignan mo kung ano yung kabutihan na ginawa sa iyo ng Diyos para kaya mong magpatawad kasi ang Diyos ay naging mabuti sa iyo. At inaasahan niya maging mabuti ka para sa iba. Kaya nga, kung anong pinagdadaanan mo, tatapatan niya ng kabutihan ng Diyos. Hihigitan pa. Kasi kaya tignan mo kapatid, pagdating po ng Genesis 41:41, nangyari po yung vision ng Lord. Sabi dito sa Genesis 41:41, no, God sent me ahead of you to preserve life. Pinauna ko ni Lord dito sa Egypt para mag-preserve ng buhay. Bakit? Kasi magkakaroon ng famine. Kung walang Joseph, walang mag-iimbak, walang pwedeng kainin yung si Jacob at ang kanyang mga kapatid. Pinadala po ng Diyos si Joseph doon sa Egypt kasi meron siyang mas malaking plano. Amen? Ganun din kapatid, pinagdadaanan mo yan dahil gagamitin ka ng Diyos to preserve life. Kaya kung titignan mo kapatid sa paglalim mo sa Panginoon, di ba ikaw ang hinihingian ng payo? Tama, mali?
Sa paglalim mo sa Panginoon, bakit gano'n? Ikaw ang sinasabihan nila mag-pray, di ka naman marunong mag-pray. Bakit gano'n? Ako ang nilalapitan nila para humingi ng payo, humingi ng ano, ng Bible verse. Kasi nga, pinakita ng Diyos sa kanila na binago nila buhay mo. Binago ni Lord yung buhay mo. Pinapakita sa kanila. Amen. Kasi kapatid, ang victory hindi lang dumating, kundi darating ito na meron ka ng maayos na puso. Kaya nga anong lagi kong sinasabi sa inyo, bago po, amen, bago po magbago ang sitwasyon mo, magbabago muna ang puso mo para sa Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos hindi nagbabago, kapatid. Ang Diyos ay laging mabuti. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Kaya kapatid, lagi mo titignan, kaya ako to pinagdadaanan kasi gagamitin ako ng Diyos to preserve life. Kaya nga ano sabi po ng Romans 8:28, everything will work together for good. Everything. Ang lahat ng bagay will work together for good. Pero may kondisyon. To those who love Him. Sa lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon, everything will work together for good. Kaya kapatid, kung gusto mong maging everything will work together for good sa buhay mo, anong gagawin mo? Ikaw ay umibig sa Panginoon. Amen. Ikaw ay umibig sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos, kapatid. At gusto ng Diyos na mas makita mo to, na inayos ng Diyos ang buhay mo para ayusin din ang puso mo. Kaya nga kapatid, di ba, mas magandang nagbabago ka ng buhay. Kaya yung mga madadamot, wag na maging madamot. Nakapikit ako, baka tamaan ka eh. Yung mga may sama ng loob sa iba, wag na magkaroon ng sama ng loob. Hindi naman niya ako binigyan ng ulam eh. Kaya hindi ko rin siya bibigyan, kapatid. Pinagpala ka ng Diyos. Amen. Pinagpala ka ng Lord. Nagbabago ang Diyos, bro. Maniwala ka. Naku, kawawa ka naman. Kaya Mad Max ka eh. Bugsh. Di po nagbabago ang Diyos. Immutable po ang Panginoon. Ay, thank you, Ai. Amen. Immutable po si Lord, no? Hindi siya nagbabago. Kasi ang linaw po sa salita ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi pa bago-bago ang isip. Amen. Kaya alam mo yan, yung mga ganyan kapatid, naku, huwag niyong pinagpapakinggan yung mga ganong prinsipyo sa buhay. Kay Lord lang tayo. Amen po ba? At dahil kapatid, amen po ba, pinagpala ka ng Diyos, pagpapalain mo rin ng iba. Amen. Kaya kapatid, it is being able to bless those who once broke you. Ano yun eh, katotohanan yan kapatid eh, sa buhay ng isang tao. Gusto ko pong imulat yung mata niya. Sino dito yung may mga in-law? Sister-in-law, father-in-law, mother-in-law, pinsan-in-law, ang daming in-law, di ba? Minsan kapatid, hindi naman sila nagiging mabuti sa'yo. Tama ba? Minsan talaga, hindi naman sila, hindi nakakalimutan nila anak mo, nakakalimutan nila yung pamangkin nila sa'yo, di ba? Mga ganun. Pero alam mo kapatid, rather than na gumanti ka, rather than na gawin mo yung pangit o gawin mo rin yung ginawa nila sa'yo, i-bless mo na lang sila. Bakit? Kasi mas malaking bagay ang binigay sa'yo ng Diyos kaysa sa mga pangungutya at pang-aapi nila. Tama? Gusto ko lagyan ng sample kasi most of us, kapatid, most of you, ay sa mga nag-open, problema nila mga in-law nila. Pero kapatid, di ba't mas maganda na ipakita mo yung kabutihan kaysa sa gumanti ka? Amen? Mas maganda na sabihin, tingnan mo to, pinagkaitan ko pero naging mabuti pa rin sa akin. Bakit? Kasi naging mabuti si Lord eh. At pag yan nagtaka, doon na yung pagkakataon na i-share mo si Jesus.
Kasi kapatid, wala ka naman ding aasahang iba. Ay wala ka rin namang aasahan sa mga taong hindi pa kumikilala sa Panginoon. Tama ba? Wala kang aasahan kapatid. Eh, anong iaasahan mo? Eh kahit nga Kristiyano, hindi gumagawa ng tama, eh, unbeliever pa kaya? Tama? Kaya nga ikaw ay maging ilaw. Ikaw ay maging asin. Hindi ikapupundi ng iba, hindi ikatatabang ng iba, kundi ikapagpapala ng iba. Minsan iisip mo unfair, 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 pero kapatid, ang Diyos rin naman, unfair ka kay Lord pero minahal ka pa rin. 'Di ba, dami mo ngang pinagagawang mali, nakaalala mo ba si Lord? Hindi naman. Pero minahal ka, oo. May grasya sa'yo, oo. Eh, ba't hindi mo kayang ipakita sa iba yung bagay na na-receive mo mula sa Panginoon? Kaya kapatid, alam mo, ang tunay na victory sa buhay, yung nakikita si Kristo sa buhay mo. Amen? Hindi po yaman, hindi po sikat, hindi po influence, hindi po kahit anong bagay. Makita si Kristo sa'yo, yun ang pinakakatagumpayan ng buhay. Tignan mo si Joseph, kung ako si Joseph kapatid, naku, bakit kayo para binenta niyo ako eh. Pero naiintindihan niya plano ni Lord. God sent me ahead of you to preserve life. Kaya gagamitin ka ng Diyos. Amen? Kaya sa atin pong pagtatapos din, may goodness po ang Panginoon. Amen? Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended for good, to accomplish what is now being done for the saving of many lives. When you look back, kapatid, you'll realize, lahat ng pain may purpose. Lahat ng delay may reason. Lahat ng test ay merong testimony. Kaya nga kapatid, speak life over your past. Oo, ate. Sorry pero susubukan ko na maging consistent ng ganitong oras, Pipay. Amen. Speak life over your past. God used it to shape your future. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mas makita mo yung buhay kaysa sa mga nakaraan mo. Amen. Kaya nga, yung buhay ni Joseph, kapatid, ay nagtuturo na sovereign po ang Diyos. Nasaan ka man, wala kang pera, dami kang problema sa pamilya, wala kang trabaho, hindi mo alam gagawin sa buhay mo, ang buhay ni Joseph ay nagpapakita na ang Diyos ay sovereign sa lahat ng mga pagkakataon ng buhay. Dahil kailanman kapatid, hindi siya absent. Minsan lang, tahimik siya pero may ginagawa siya. Amen? Kaya kung titignan mo kapatid, Genesis 39:2, 21, 20, 23, anong lagi nakalagay? The Lord was with Joseph. Sa bawat pagkakataon ng buhay niya, laging ganyan. The Lord was with Joseph, the Lord was with Joseph, the Lord was with Joseph. Kaya yung the Lord was with, palitan mo ng pangalan mo. The Lord was with Jerome. The Lord was with was with Pipay, with Ayi, with Geraldine, with Ann, with Ate Divine, with El. Amen. Kasama mo si Lord and you need to declare it. Kasama ko si Lord. The Lord was with me. Kung may pupuntahan ka, the Lord was with me. Kung may kakausapin ka, the Lord was with me. Yan si Ayi, yung the evil lady. Oh, nagbebenta po yan ng electric vehicle. Alam mo yung testimony niyan, Yi? Ibibigay ko testimony mo Alam mo testimony niyan, walang kaalam-alam yan pagdating sa electric car. Pero, ang ginagawa lang niya, Lord, samahan mo ko. Pag nagpapa-test drive yan, sasamahan lang siya ng Lord, bumibili. Amen ba? The Lord was with her. The Lord was with us. Ang kailangan lang kapatid, i-acknowledge natin. Amen. Kasi kapatid, sabi po ng Bible, no, gagamitin ng Diyos ang mangmang para hiyain ang mga matatalino. Kaya ako mangmang ako sa harapan ng Panginoon. Lagi akong walang alam sa Diyos. Lord, wala akong alam, ikaw ang mas nakakaalam nito. Magdidesisyon ako sa buhay kapatid, laging Lord, ikaw ang manguna. Amen. Yes, I declare also that. Amen. The Lord was with us. Ang problema kasi hindi mo siya ina-acknowledge sa bawat lakbayin o lakarin mo sa buhay. Amen. The Lord was with you. The Lord was with me. The Lord was with everyone who believe in Him.
Ang kailangan lang kapatid, maniwala ka sa Panginoon. Amen. Ako to kapatid, nag-live ako. Kanina pa ako gising, around like mga 6:15 o 6:20. 6 o'clock. So sabi ko, Lord, magla-live ba ako? Kasi may mga gagawin pa ako ngayon eh. Tinignan ko oras kapatid, wala na akong oras. Hanggang 5 p.m., 6 p.m., wala na akong oras. Kaya sabi ko, isingit ko na lang. Pero hindi po ako nagkamali kasi may kinatag po si Lord. Amen po ba? Kahit isa lang kapatid, wala akong problema. Ang mahalaga may na bago buhay. And dami nyo. Ibig sabihin, maraming gagawin ng Diyos. Ang kailangan lang maintindihan mo, the Lord was with you. Amen po ba? Kaya kapatid, kung titignan natin, ipagkatiwala mo sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Kaya kapatid, pwede mo bang itaas yung kamay mo? Naniniwala ako kapatid na may gagawin po ang Diyos sa'yo ngayon. Kaya taas mo yung kamay mo kapatid. Di kita nakikita pero kita ka ni Lord. Alam mo kapatid, kaya ang isang mananampalataya nagtataas ng kamay sa Panginoon. Dahil ipinagkakatiwala niya sa Kanya ang kanyang buhay. Amen. And Lord, I pray in the name of Jesus. Sa lahat po ng narito ngayon na nakataas ang kamay, ipinagkakatiwala namin buhay namin sa iyo. We are placing our faith unto you. Na hindi man namin alam paano magbabago buhay namin. Naging unfair man ng ibang tao sa amin. Unfair ang sa trabaho namin, sa church. May mga pagkakataon na hindi namin makita yung pag-ibig mula sa ibang tao o kaya naman iniwan kami ng mga tao. Pero Lord, we declare in God's hand through it all. Sa lahat ng pagkakataon ng buhay namin, nais namin na samahan mo kami. Because it was only about you and for you alone. Kaya Lord, I pray and declare, ngayon pa lang, na ikaw ang Diyos ang magbigay ng buhay sa mga aking kapatid na nahihirapan na. I declare deliverance, I declare breakthrough, and I declare, Lord God, anong ginawa mo kay Joseph, gawin mo rin sa kanila. Dahil naniniwala kami, wala kang favorite. Kung anong ginawa mo sa Bible characters, gagawin mo rin sa amin. Dahil kami ay mahal mo. Lord, we know that you have compassionate heart. And the last time na nagbasa ako ng Bible na nagkaroon ka ng compassion, bumuhay ka ng patay. Kaya buhayin mo ang aming mga patay na buhay. Wala kaming pag-asa, bigyan mo kami ng pag-asa. Iniwan kami ng tao, bigyan mo kami ng restoration. Meron kaming kakulangan sa buhay, ikaw ang mag-fulfill. Kaya Lord, I declare your power, Lord God, in the name of Jesus. I declare your love. I declare your anointing. And I declare peace and revival in the name of Jesus. Oh dear Holy Spirit, move upon us right now. Sige kapatid, hawakan mo yung puso mo, sabi mo, banal na Espiritu, kumilos ka. Oh hallelujah, I pray and declare. And I anoint in the name of Jesus all of them na nakikinig sa'yo ngayon. I declare the power of the Holy Spirit. Ang revelation ng Lord ngayon kapatid, the Holy Spirit is your helper. And He is with you. As soon as na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo kapatid, nanahan sa'yo ang banal na Espiritu. And I know God will move upon it. Hallelujah. Kaya Lord, I pray that you, O God, will move upon us and we know that your grace will always be upon with us. Kaya Lord, paboran mo ang buhay namin. In the name of Jesus, amen and amen. Hallelujah! Kaya pwede mo bang sabihin dyan, papaboran ng Diyos ang buhay mo, papaboran ng Diyos ang buhay ko. Hallelujah! Pwede ba natin i-declare yun? Papaboran ng Diyos ang buhay mo at papaboran ng Diyos. Hallelujah! Declare natin yan kapatid. Amen! Kasi alam mo kapatid, there is power and there is life and death in the power of the tongue. Kaya declare what is good. Amen! Alam mo si Pipay, nakita ko may sakit si Cassie pero declare siya ng declare, magaling na. Magaling na. Kaya may utang ka, Lord, I declare, wala na akong utang sa pangalan ni Jesus, pero magbayad ka nga ni. Hallelujah. Diba? Papaboran ka ni Lord, kapatid. Gawin mo lang ang tama. Gawin mo lang para sa Kanya. Amen? So, yun. Thank you po, no, kapatid. Medyo short lang tayo kasi marami po akong errands ngayon.
madami akong gagawin, pero naniniwala po ako na sasamahan tayo ng Diyos. Amen. Oo nga. Marami akong alam na Bicol na salita pero bawal sabihin dito. Kasi kami nagbi-Bicol mission kami, Ate Pipay, kaya medyo marami akong pero anyway, 'wag na natin pag-usapan 'yun. Pero naniniwala po ako na ang Diyos na buhay, ang siyang Diyos na kikilos sa iyong buhay. Amen. Meron pa po mamaya, tapusin ko lang yung errands ko buong araw, kapatid. Meron akong meeting, meron akong pupuntahan, meron tayo. Tapos at the same time, yung mga ukay po na mga nagpadala po ng ukay dito, kapatid, ipapamigay na natin sila. Amen. Ipapamigay na po natin yung mga ukay, kaya salamat po. I think 3 sako yun. Ipapamigay na po sa community. Thank you po sa Lord na sa lahat po ng mga ah, nag-help po sa ministry namin, no, mga nagpapadala ng mga gamot. Nakapamigay na rin po ako ng maintenance, pati po yung mga pain reliever na pamigay na rin natin. Ano pa ba? Yan, at marami pa tayong gagawin, no? Pero anyway, I know the Lord will always bless you because of your heart, no? Kaya maging tama ang puso mo sa Panginoon. Amen. So yun, nagpapasalamat po ako sa inyo. At ganun din, kapatid, please, pakisama po sa prayer. Kaya kung titignan nyo, kapatid, sobrang ingat ko kumilos dito kasi pag nagalaw po yung camera, nagahang. Okay sana pag nakahang, nakaganto ako. Kaso hindi eh, pag naghang, nakanganga ako eh. Kaya please po sama niyo po sa prayer yung mga camera natin, ilaw natin, no? Yung technical improvement natin. Para naman di pag nagang nakaganto. Wala, nagang na si Kuya Jerome, nagang na. Kaya grabe eh. Okay sana kung pogi eh, hindi eh. So, matitiis ko pa kung pogi pag nagang eh, kaso hindi eh. So kaya please po, pakisama po sa prayer to, no? Na ma-improve natin. Pero so far, improve naman, no? Nababasa nyo ba yung PowerPoint natin? So mamayang gabi, marami tayong oras, kaya mag-worship tayo mamayang gabi, no? Magpe-pray tayo. So, pero sa ngayon, please, sama nyo po ako sa prayer na improve natin yung live natin, no? Improve natin yung technical natin. At the same time, tuloy-tuloy yung, actually, nagpo-post na po ako ng tuloy-tuloy para po ma-beat natin yung algorithm. Kaya, yun po pakiusap ko, no? Baka pwede nyo pong i-follow yung page natin sa Blue App, Je Hufana Ministry. So, paki-follow, tapos paki-share na lahat ng video doon. Amen? At the same time, yung mga video natin dito sa TikTok, paki-repost, no? At meron po ako, kapatid, na video about asking for prayer request. So, ito yung recent na uploads. Baka pwede nyo ilagay yung mga prayer request nyo doon para mas maraming ma-encourage. Amen, na magbigay ng prayer request. Kasi alam niyo naman, ang trabaho natin, mangolekta ng prayer request. Ang pangalan po, Je Hufana Ministry. Ito po. Yan. Yan. Ay, ingat po ate, Divine. Thank you po. Ay, salamat din po sa mga nag-send po ng diamond. So, lahat po nito ay meron tayong $0.51 o I think this is 30 pesos, no? So, lahat ng naiipon natin dito sa diamonds ay mapupunta po sa mahirap. Amen? So, ayun, thank you po. Nakakaipon po ako dito. Pag to po naging 500, binibigay ko po bilang baon o kaya naman gamot, no? So, ayun. Ay, oo, oo. Sige, Pipay. Okay. God bless you. So, yun na po. Thank you po. Bye-bye po. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat din po sa 96 new follower. Woo! May algorithm pala tayo dito sa umaga. Ayan, God bless po. At paki-check na lang po yung mga video natin dito sa TikTok. Please, tapusin nyo po. Tapos i-share nyo. Amen. At the same time, yung blue up natin. Ito po pangalan. Ayan, please follow po. Ayan. Thank you po. Bye-bye po. God bless po. At magkita-kita tayo mamaya. Bye-bye.